daming VPN options ngayon. May mga VPN na sobrang bilis, may mga nakafocus sa security, at may mga simple at mura lang. Pasok ang Total VPN sa huling category, marketed bilang isang basic na VPN na nagbibigay ng privacy at protection ng walang technical headache. Pero ganito yan, kahit na madali, hindi ibig sabihin effective. Pagdating sa online security mo, mabilis magkaproblema ang mga shortcuts. Kaya sa video na to, tignan natin kung ano ba talaga ang offer ng Total VPN. Ipapakita ko sa iyo kung anong makukuha mo, kung saan to kulang, and how it compares to better known names like NordVPN o kaya Surfshark. Sa huli, aalamin natin kung sulit ba to sa time, money, at trust mo. Tara, simulan na natin. So, ano ba talaga ang Total VPN? Medyo maliit lang ang VPN service na to na matagal na rin nandyan pero hindi kasing sikat ng mga malalaking pangalan sa industry. Target nito yung mga everyday users na gusto lang mag-browse ng safe, maka-access ng geo-block content, and hide their IP addresses without diving into advanced settings or learning VPN jargon. The app is designed for simplicity. Pagbukas mo, makikita mo agad yung malaking connect button, tapos may drop-down para pumili ng server, at ayun na, gumagana na siya sa Windows, Mac, Android, at iOS. Hindi siya flashy, basic lang, pero okay na. Mabilis talaga ang takbo ng VPN market. Yung mga features na dati pang extra lang like kill switch, split tunneling, o next-gen protocols are now expected. Kaya pag-usapan natin kung nakakasabay ba talaga ang Total VPN or if it's starting to fall behind. Ngayon, tignan natin kung ano talagang makukuha mo pag dinownload at ginamit mong Total VPN. Unahin natin ang encryption at protocols. Gumagamit ang Total VPN ng AES 256 encryption na tinuturing na gold standard ng VPN security. Ito rin yung level ng encryption na ginagamit ng mga bangko at government agencies. Kaya walang reklamo dito. Pagdating sa VPN protocols, supported nito ang OpenVPN like IKE v2. Pareho itong solid, stable, at widely used. Pero wala itong suporta para sa WireGuard, and that's a little bit disappointing. Mas mabilis at mas efficient kasi ang WireGuard, at karamihan ng mga leading VPNs ngayon ginagawa na itong default nila. Total VPN's decision to skip it means lower speeds and potentially less reliability, especially sa mga mobile users. Next ay ang server network nila. Medyo maliit ang server network ng Total VPN. Mga 12 ng servers lang sa around 30 countries. Okay naman siya gamitin pero limited. Kung kailangan mo ng specific na location o gusto mong ispoof ang IP mo sa mas maliit na region, baka hindi mo ito makita. Dahil sa maliit na network nila, mas mataas ang server loads lalo na kapag naka-peak times, kaya pwedeng bumagal ang connection para sa lahat. Next, ang app design. Clean at user-friendly ang interface ng Total VPN. No clutter and no complicated setup. Pumili ka lang ng server tapos pindutin ang connect. Maganda to para sa mga beginners o kahit sino na gusto lang i-secure ang connection nila without spending 30 minutes tweaking settings. May kapalit yung simplicity niyan. Konti lang ang settings o customizations na pwede mong gawin. Kung gusto mong i-prioritize ang speed, switch protocols manually, or manage connection preferences, wala kang magagawa. Next, ang kill switch. Malaking issue to. Wala silang kill switch. Ibig sabihin, kung mawala ang VPN connection mo, kahit saglit lang, may expose ang tunay mong IP at data. Karamihan sa VPNs may kill switch na basic feature, kaya malaking minus para sa privacy-conscious users na wala pa itong feature sa Total VPN. Talagang deal breaker to. Sunod ang split tunneling. Wala rin ito sa Total VPN. This feature lets you choose which apps or websites go through your VPN and which use your regular internet. It's useful if you want to stream Netflix locally while keeping your browser traffic private. Marami ng VPNs, pati na yung mga free, ang may mga ganitong feature pero wala ito sa Total VPN. Now, streaming access, nakaka-unblock ba siya ng kahit anong content? Pag-usapan natin yung mga pinaka-common na dahilan kung bakit gumagamit ng VPN at yung mga para sa streaming. So, may konting success ang Total VPN sa pag-unblock ng basic content tulad ng US Netflix at YouTube, pero hindi siya consistent. Some servers worked, some didn't. Minsan makaka-stream ka ng walang issue tapos susunod bigla na lang nakablock ulit lahat. Pagdating sa mga restricted na platforms tulad ng BBC, iPlayer, Disney+, Amazon, Prime Video, at Hulu, mostly nakablock ito agad o na-detect ng mga platform na VPN ang gamit. Kaya kung hinahanap mo ay VPN na makakatulong sa'yo ma-access ang global content libraries, malamang hindi ito ang best option para sa'yo. Ito ay dahil hindi nag-i-invest ng service sa stealth servers, which is the tool that helps VPN slip past detection from platforms that actively block them. So pagdating sa speed at araw-araw na performance, smooth naman ang web browsing. Pwede mag-play ng YouTube in HD at tolerable naman ang downloads, but nothing crazy for total usability. Kung light browsing o casual streaming lang, okay lang, pero pag kumonekta ka na sa international servers, mabilis magbago ang performance. Talagang nga bumababa yung speeds, mas matagal ang downloads, bumabagal ang load ng mga page, and streaming can start to slow down. Malaking factor ang kakulangan ng WireGuard dito. Mas mabilis kasi ang protocol na yun, at dahil wala to dito, nahihirapan ng Total VPN na makasabay sa modern speed expectations. Kaya kung plan mong gamitin ang VPN para sa gaming, HD streaming, o large file transfers, malamang madidisappoint ka sa performance. Next, ang logging at privacy policy. So, napoprotektahan ba ng Total VPN ang privacy mo? Ang sagot, hindi masyado. Ayon sa privacy policy nila, hindi nila tinatrack ang mga
mga ginagawa mo online, wala silang browsing history o activity logs. Pero kinokollect nila ang mga connection timestamps, bandwidth usage, at originating IP address mo. Medyo red flag yan. Ang Total VPN ay nakabase sa United Kingdom na bahagi ng Five Eyes Alliance. Wala rin silang independent audit na magbabackup sa kanilang no-logs claims. Mas mga kilalang VPNs kasi ang dumadaan sa third-party audits ang mga court cases na nagpapatunay na hindi sila nag-iimbak ng data. Total VPN hasn't done that, which does leave a lot of questions unanswered. Ngayon, tignan natin ang pricing. So, tulad ng sinabi ko, mura lang ang Total VPN. Sa halagang $1.99 naman, makukuha mo na yung VPN, pati na rin ang Total AdBlock at Total AV. So, ulitin ko, isa lang ang plan nila. At $23.80 ito para sa 12 months na sobrang mura kumpara sa ibang VPNs. Kung gusto mo mag-sign up, i-click mo lang yung one plan option nila. At ngayon, makakatipid ka ng 75% off, kaya pwede mong ilagay ang card info mo at bilhin ang mga ito. Ngayon, tignan natin ang mga pros at cons. Unahin natin ang mga pros. Napakadaling gamitin at ideal para sa mga total beginners. Mura lang siya at may decent ang local speeds. Gumagana siya sa lahat ng major platforms at may AES 256 encryption pa na malaking plus. Ngayon, ang mga cons naman, wala siyang kill switch, na malaking privacy risk, walang split tunneling o advanced settings, may inconsistency sa streaming performance at maliit ang server network. Wala ring support para sa WireGuard at mahina ang privacy policy nila dahil walang audit. So, worth it ba ang Total VPN? Kung naghahanap ka ng VPN na walang frills, sobrang mura at planong gamitin ng paminsan-minsan para sa public wifi o simpleng browsing, okay naman siya. Pero kung importante sa iyo ang privacy, streaming performance, or reliability, you'll likely run into limits pretty fast. For just a few bucks more, pwede kang gumamit ng VPN tulad ng Surfshark, NordVPN o ProtonVPN. Lahat ito ay may mas powerful na security, faster speeds, and more features that actually make your internet experience better. Total VPN just hasn't kept up with that competition. Kung gusto mo subukan ng alternatives, nilagay ko sila sa description. Sila yung mga VPNs na highly recommended namin. Pero kung gusto mo pa rin malaman ang tungkol sa Total VPN, pwede mo pa rin silang i-check out. Pero kung gusto mo ng mas powerful na VPN at talagang ginawa para sa streaming, privacy, at everyday use, nilagay ko rin yung mga yon sa description sa baba. Trust me, kung magdadagdag ka lang ng konti, mas malaki ang makukuha mo in return. Ayun, tapos ng video na to. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng questions sa comments below. Would absolutely love to hear from you. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.